Hello everyone! Nagbabalik na naman po ako sa ating channel para magbahagi sa inyo kung paano nga ba paparamihin o alagaan ang mga halamang rubber plant, kung saan yan ang aking i-flex ngayon. At naway samahan nyo ako sa hanggang sa katapusan ng video na ito sapagkat tuturuan ko kayo kung paano nga ba itatanim at aalagaan o paparamihin ang ating mga halamang rubber. Bago ang lahat ay pangalanan muna natin ang mga uring rubber plant na andito sa pangangalaga ko. Meron akong 3 uri na klase. Yan, ito ang una. Ito ang ating tinatawag na burgundy, kung saan napakaganda, malalaki, napakakintab ang kanya mga dahon. Ito ay hindi pa nag-iisang taon ito sa akin. Ang pangalawa nating uri na sa pangangalaga ko ay itong tinatawag na Dutch cherry, o ano bang tamang katawagan nito, subalit Dutch cherry. Kung nagkamali ako, pwede nyo akong i-correct, i-comment nyo lang yan. So ito, mag-iisang taon na ito, na inaalagaan ko ito noong kaputukan ng lockdown dahil sa pandemya. So ito, matangkad-tangkad na siya kasi mag-iisang taon na dito sa aking pangalaga. Ang mga rubber plant na ito ay hindi naman ito mahirap alagaan. Ito lang ay kailangan lang talaga niya ng tamang lupa, tamang pagdidilig, at ito ay tulagay ko sila sa lilim ng kahoy o sa ilalim ng kahoy na hindi masyadong nainitan. So kung makikita nyo ang kanilang tubo, napakaganda naman. Ito na yung pangatlong uri na rubber tree na nasa pangangalaga ko, kung saan mag-iisang taon na din ito. Ito ay tinatawag na yellow gem o tinatawag nating lemon lime rubber tree, kung saan matangkad na, kasing tangkad ko na siya. Hindi. Kasi andyan nakatanim siya sa medyo matangkad na paso na napakaganda. Pansin nyo, meron na siyang 2 sanga. So pwede na sana siyang propagate, sabalit hindi lang muna kasi aantayin lang muna natin yung gusto kong tamang tangkad niya, tamang laki, tamang lapad. So ganon. Yun ang 3 uri na mga rubber tree sa pangangalaga ko na ipakita ko na sa inyo. Sa ating pagpapatuloy ay ito munang Dutch cherry na uri na rubber tree ang kailangan nating ipapropagate. Gusto ko sana siya ilipat sa mas malaking paso sapagkat tingnan nyo ang kanyang paso. Oh. Yan. Sponsored yan ng PETA, subalit tamang-tama na ang kanyang katawan. Meron na din siyang tumutubo mga sanga, sinyalis na magkakasanga na siya. So eto, napagpasyahan ko na paparamihin na natin sapagkat napakaganda naman ng kanyang lahi. So tingnan nyo. So ito, 'di ba? So alam nyo ba na ang pagpapruning ng ating mga halaman ito ay isang paraan para mas lalong gumanda ang ating halaman, para mas lalong magbibigay ito ng kalahi niya. Kaya ang mga halaman nyo na kagaya nito o anumang uri na halaman, kailangan nyo talaga siyang i-prune. Pwede na natin siyang putulin dito bandang dito, sapagkat meron tayong nakikita dito na bagong sanga niya na pwedeng sanga, pwedeng hindi, sabalit mabubuhay na siya kapag puputulin natin o ipoprone na natin. So sa ganitong paraan, gaganda ang kanyang tubo, dadami ang kanyang lahi. So naputol na natin ang rubber na ito. Kung napapansin nyo, may dagta talaga siya. Kaya tinatawag siyang rubber kasi parang guma itong dagta niya. Kung mahanginan o pag matutuyo. Dahil wala akong kagamitan sa pag-pruning, kutsilyo lang talagang gamit ko. Dahan-dahan na pagputol. Tapos, eto na yung naputulan natin. So, kung makikita nyo, tinirahan natin ng dahon para naman maka-process pa siya na tinatawag nating photosynthesis na kailangan ng isang halaman. So, ito yung bagong tubo niya. Dahon ata ito o sanga? Ewan ko. So, eto na yon. At ito naman, pwede pa itong tiin sa 3 hati para magiging 3 ang kanyang lahi. Ganda ng kulay ng dahon. Merong 3 o 4 na mga kulay sa isang dahon na naglalaro. At pinkish ang kanyang mga buko sa likod ng kanyang dahon. Parang backbone niya. So, ito. So, hatiin lang muna natin na yung mga pinutol natin na bahagi ng naputol na bahagi ng rubber. So ito, 4 na piraso ang ginawa ko. 1, 2, tapos meron pang 2, 4 na ito. So para naman mas lalo pang siya dumami. Ito na medyo slant ang kapag ka-slice ko. Ganon talaga para masibilidad na hindi malalanta ang kanyang katawan habang ito ay kabaon sa lupa at talagang tutubo talaga siya. So magtatanim na tayo. Ang kailangan lang natin ng mga materialis o kagamitan ay seedling,
gagamit din tayo ng paso. Kailangan talaga na ang paso ay tamang sukat lamang. Kung ilalagay nyo sa paso, ayan, tama lang yan. Kung lalaki na to, saka lang natin ililipat sa mas malaking paso. So ito, dapat ang paso natin ay talagang may butas. So meron ako hinanda dito. Isa pa nakagamitan ay ang lupa na gagamitin natin. Ang rubber plant ay hindi maarte. Tama lang ang lupa na kanya pag pinagtatamnan ay talagang tutubo talaga siya. Ang gamit ko dito na talagang proven and tested na gamit ko talaga ay yung 80% na garden soil plus 20% na rice hulls plus maite. Yun ang mixture ko. Ito. So, nilagyan ko na ang paso. Tapos dito na itatanim yung ating mga rubber plant. So, alisan lang muna natin na mga dahon. Sobrang dahon na hindi kailangan. Ito. Alisan. Kasi malalanta din ito. Yan. Yan. Alisan lang muna natin. Alam nyo ba na ang pagkatanim ko nito, ito, ganito siya kalaki. Tapos mahal pa ang bili namin sapagkat yon ang kaputukan ng pagmahal at pagsipa ng presyo ng mga halaman gaya ng rubber. Kahit na ngayon mahal talaga ng uri ang rubber na ito. So eto na, parang tama na siya. So pwede na natin siya itanim. So ilalagay lang natin sa lupa tapos ganyan lang, napakabilis lang. Yan. Ay meron ako mga kaibigan na nasabayan ko sa pagbili nito na hindi daw sila natubuan. So sabi nila baka daw sila ay walang green thumb na tinatawag. So sinasabi ko naman na hindi naman ako talaga naniniwala kung may green thumb o wala. Kung tama lang talaga ang paraan ng pagtatanim at saka tama ang lupa na ginagamit nyo, akma, ay talagang tutubo ang halaman at talagang aalagaan mo talaga siya. Hindi mo siya pababayaan dahil kailangan niyang alaga gaya na pagdidilig o kaya pagbisita mo minsan, i-check mo kung inatake ba siya ng mga peste, ganon yun. So dapat kung mag-alaga ka, may oras ka talaga sa paghahalaman at talagang meron kang pagmamahal sa paghahalaman. Kung kaya ang halaman ay magbibigay balik din sa iyo ng ganda kung ikaw ay magpapakita ng pag-aaruga kumbaga, di ba? So ito, inaraw-araw ko talaga ang pagbisita nito. Talagang chine-check ko siya. So kailangan mo mula sa pagkatusok mo doon sa lupa, kailangan mo siyang idiin para mas matatag, mas lalong mag-compact ang lupa at hindi siya magalaw-galaw basta-basta. Lalo't-lalo na kung meron kayong mga alagang manok na talagang kung saan-saan na lang dumadaan. So para hindi siya magalaw-galaw, talagang steady hanggang sa ito ay magiging stable, dapat idiin mo ng husto para mas lalong maganda ang kanyang tubo. At pagkatapos itanim sa lupa, huwag kalimutang diligan at saka ilagay o itago sa lilim hanggang sa ito ay tumubo ng malakas at stable na talaga ang kanyang pagtubo. Ganyan lang kasimple ang pagpaparami at pag-aalaga ng ating rubber plant para tumubo na maganda at lumago ng lumago. Sana ay meron kayong natutunan sa vlog na ito at sana ay mag-comment kayo kung meron man kayong gustong sabihin. At sa hindi pa nakapag-subscribe na aking channel, please do subscribe my channel and of course, push that notification bell all. Dapat may all ha para manonotify kita kung meron ako mga bagong videos na i-upload. At naway magsama-sama pa tayo sa marami ko pang videos. At always remember na lagi lang tayong masaya at positibo sa buhay sapagkat ang may masaya at positibo sa buhay ay may magandang pamumuhay. Always remember, God loves you and Pati Kadazan loves you. Bye-bye. So itatanim ko lang yung iba. Bye-bye!